Ano po ang current inflation rate ngayon and what does it mean? Ano po ibig sabihin yan? Actually, kalalabas lang ng inflation number for April, no, which is 7.2. That's higher than yung March. March was 4.1. Nung February, 2.2. So you can see yung trend paakyat talaga, no? Oo. At tingin ko aakyat pa yan. So anong ibig sabihin nito? So lahat ng presyo ng bilihin, actually pag tinignan mo pati yung breakdown ng mga commodities, lahat sila tumaas except yung education service, pero tingin ko hahabol din yan eventually, no? Natataas din. Tataas din yan. So, and then, connect natin dun sa lumabas pa lang ngayon na unemployment numbers, no? Kasi, makikita mo na ang walang trabahong Pilipino ay 2.6 million. Ngayon, yung underemployment, yun yung tumaas. Kasi yung unemployment medyo lumiit ng konti, Oo. pero mataas pa rin yan kasi 5% eh. Wow. Pero explain mo nga sa amin, Ma'am Cora, ano yung underemployment? Yung underemployment, yan yung mga nasa labor force na nakahanap ng trabaho pero part-time o kaya less than 8 Mababa. hours yung kanilang ano. Kaya hindi yung full potential nila. Tsaka yung So, kung ano yung or mababa pinag-aralan sa nila. kanilang pinag-aralan. Correct. Yan. Oo. Kunyari, ay criminology graduate, tapos ngayon ay security nagtatrabaho sa security Oo, guard. yung mga O ganun. kaya private na bodyguard. Yan po ang underemployment. Kasi ngayon po, sa kahirapan, ay kahit ano na lang pong trabaho, basta may mapasukan lang. At meron po silang support sa kanilang mga pamilya. So yan, 6.3 million ang underemployed ngayon. Wow, ang dami. Galing yan sa 6.1 million. So, i-add mo yung 6.3 sa 2.6 million, no? So, that's about 8.9 million. 8.9 million. Yung talagang ano, medyo yung- mahihirapan talaga dahil pataas talaga ang presyo ng mga bilihin. Yes, di ba? and akala ko ba, Cora, sinabi ni BBM na magpa-price control siya? Wala siyang magagawa kasi hindi naman siya handa eh. 'Di ba? Unang-una yung hindi sila makapagbigay ng subsidiya dahil nga Deficit. may hinahabol pala silang revenue target. Oo. Kasi nasa GAA pala na pag hindi nila naabot yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed Correct. funds. Na sinasabi natin, dapat zero unprogrammed funds na. Oo. Kasi gagatasan tayo ng gagatasan ng gobyerno natin sa kakatax nyo, lalo na yung 12% VAT na yan, na ang mahirap ay talagang lalong nahihirapan dahil sa 12% VAT na yan, na ayaw naman ngayon ng BBM administration isuspend mo ng pagkolekta habang tayo ay may fuel crisis o kaya isuspend mo na ang collection ng excise tax. So, anong ibig sabihin nito sa buhay ng pangkaraniwang Pilipino? Ayun nga, hindi nila maibaba yung tax at saka hindi sila makapagbigay ng subsidiya. So, yung maski gusto nila magbigay ng ganyan, hindi nila kaya. So Kasi may- nga, oo. yung unprogrammed dyan nanggagaling, kagaya ngayon, impeachment ang priority nila, di ba? At maraming haka-haka na pag bumoto ka sa impeachment, meron kang Incentive. Oo, may incentive ka. So, maaaring galing yun sa unprogrammed funds. Di ba? Oh, yeah. So, yun yung mga spekulasyon ngayon eh. Kaya hindi nila maibaba yung tax. Oo. So, kawawa talaga yung masang Pilipino kasi hindi nila maibsan yung effect ng oil crisis ngayon.